Kumustahin po natin ang pinakahuling sitwasyon o update dyan po sa Quezon City hinggil pa rin o kaugnay pa rin po sa epekto ng bagyong Uwan. Makibalita tayo mula kay Margot Gonzalez, live mula sa Quezon City. Margot. Jade, dito sa bahagi ng Quezon City sa buong Magdamag ay manakanaka at mga mahinang pag-ulan lang yung ating naranasan sa lungsod. Pero sa oras na ito, Jade, ay bigla ang pagbuhos ng malakas na ulan. Pero sinasabi, Jade, na yung mga nasa matataas o yung mga residente na nasa mga matataas na lugar ay safe pa o ligtas pa sa epekto ng bagyo. Pero doon sa mga residente o mga pamilyang nakatira sa mga low-lying areas, sa tabi ng ilog o sa mga flood-prone area, kahapon pa lang, Jade, ay nagsagawa na ng mandatory evacuation ang mga barangay official para sa kanilang kaligtasan. Bago pa man maramdaman ng epekto ng bagyong Uwan, naghanda na ang Barangay Old Capital site sa Quezon City. Naglagay sila ng mahabang lubid sa labas ng mga bahay upang kakapitan ng mga residente sakaling tumaas ang baha habang hinihintay ang rescue. Flood-prone ang lugar at kapag tuloy-tuloy ang ulan ay umaapaw ang creek, kaya agad na nagpatupad ang preemptive evacuation ng barangay. So ang priority namin talaga rito is yung mga bata, PWD, senior citizen, tsaka yung mga lactating tsaka mga buntis. Tapos napansin namin dito sa labas ng mga bahay may mga lubid. Bakit magiging helpful yan ngayong may kalamidad? Kasi po, naging experience na namin every time na yung mga kahit na ordinaryong habagat lang siya, yung galing sa taas from Commonwealth dito sa amin pumapasok, sasabay pa yung likod kasi nito, Puliat Creek na. So yung current ng tubig dito malakas. So hindi kami makahanap ng diversion na lilipat na dadaanan. Kasi andun na yung tubig. Okay. So, the best thing na ginawa namin, so maglagay kami ng lubid para yung nailikas na namin, yung mga nabiglaan na lang na andyan na ayaw muna magpalikas dahil hindi naman nila gusto na iwanan yung bahay nila. So, nandito kami, naglagay kami ng mga lubid para meron silang kakapitan in case na talagang gusto na nila umalis. Sa Barangay Bakong Silangan, nagsagawa rin ng mandatory evacuation sa mga nasa low-lying areas. Kaya kahit wala pang pagbaha, mabilis na napuno ang second level ng main evacuation center. Yung mga pamilyang nandito ngayon, yung 400 plus families, ay may mga partition tents po dito sa evacuation center at sila po ay provided po ng mga hot meals. Sa bahagi naman ng Kamuning, isang poste ng kuryente ang natumba dahil umano sa malakas na hangin. Nadala nito ang malapit na puno at natumba din. Sa kabila nito, hindi naman nawala ang supply ng kuryente sa lugar. Jade, currently nandito tayo ngayon sa San Francisco Elementary School. Ito yung isa sa mga evacuation centers dito sa Quezon City o particular dito sa Barangay Del Monte. Dito dinala yung mga nasa 500 families or more than 1,000 individuals mula doon sa mga low-lying areas o doon sa mga nakatira sa Riverside dahil nga para sa kanilang kaligtasan ay agad silang dinala at inilikas dito. Ang sabi lang, ang maganda lang daw kasi ngayon, sabi ng mga barangay official, ay naging maayos at naging madali yung pagpapalikas sa mga tao kasi yung mga residente, mga pamilya na nandoon sa mga flood-prone areas parang medyo na-trauma at parang ayaw nilang magaya doon sa sitwasyon na mga nandoon sa mga residente sa Cebu at doon sa mga naging epekto ng mga nangyaring kalamidad. Ngayon, makakausap natin o makakasama natin ngayon, Jade, ang si Kagawad Gilbert Ferrer, no, para bigyan tayo ng update dito sa kanyang dito sa area kanilang binabantayan dito sa Barangay Del Monte. Sabi mo, Kagawad, na parang smooth ngayon yung evacuation, yung pagpapalikas natin sa ating mga pamilya, doon sa mga pamilya na nandoon nga sa mga low-lying areas. Ngayon, kamusta sila ngayon inside the evacuation center? Lahat naman ng ginagawa ng barangay para ma-accommodate lahat ng pangangailangan nila dito sa evacuation center. Like sa food, shelter, lahat. Basta anong kailangan nila.
Kagawad kanina, madulas yung sahig kanina, tapos parang may mga nadulas. Yes. No? Paano yung proteksyon ng mga bata na naglalaro dito? Ano yung talagang advice nyo sa mga magulang na para yung safety nila talagang matiyak po natin? Advice namin sa mga magulang like dito sa San Francisco Elementary School kasi gawa sa lahat sa makinista bato, no? Sinasabihan namin yung mga magulang na ingatan yung bantayan yung mga anak nila like yung mga para hindi madulas. Tapos palagi naman ready din yung aming ready palagi yung ambulance namin andito rin mismo sa evacuation center. Tapos kagawad, ngayon biglang buhos yung mga pag-ulan, 'di ba? Sabi mo kapag mga ganitong pagbuhos ng ulan o ganito yung kalakas ang ulan tapos tuloy-tuloy kahit walang bagyo, ay talagang nalulubog pala tayo sa baha. Yes. Oo. Tumagal lang ng 30 minutes yung lakas ng ulan, para makakakita na tayo ng dagat. No, minsan nga, dumarating yung walang ulan, pero umaangat yung tubig. Ganun yung ilog namin dito. No? Lalo na pag malakas ang ulan sa Bulacan, parting norte. Kamusta? May mga flood control projects ba dito? Kasi na-mention mo kanina na parang wala kayo ngayong isa kayo sa mga flood-prone area, tapos ang mga hindi naman bahain ay parang may mga flood control projects dito sa Quezon City. Tama ba to? Oo, like yung kanto ng Osmeña, along Osmeña, General Wood, mataas kasi yung area na yon. Pero yung sa Valencia, yung binabaha din, ginawa rin nila yon sa drainage or tinaas pa nila yung kalye. So ang tendency kasi ngayon, ang nangyayari, mas mabilis bumaha ngayon at mas matagal bumaba yung tubig. No? Yung sinasabi naming recraps, yung sa may ilog, ang sa amin, sa bilang experience namin, sa barangay kami, yung pinakalabasan ng tubig na manggagaling dito sa amin, hindi kayang nung butas kasi maliit lang yung butas. So kung advice sana namin na mas lakihan yung butas para mas mabilis lumabas yung tubig. Yun lang naman yung problema sa amin. Yung mga declogging natin, naging effective ba? Effective naman talaga yun. No? Lalo ngayon dito sa yung ilog namin, lalo na mas sobrang mababaw. No? Kaya kailangan talagang laliman. Kasi yung level ng ilog, mas mataas kaysa doon sa drainage. Kaya kapag konting ulan, papasok agad doon sa barangay namin yung mga tubig. Kagawad, ano mga binabang order dito ni Mayora? Nakapag-ikot na ba siya? May mga inspeksyong ginawa? Yes, totoo yan. May bumaba ng mga city engineer. Nakita, sinamahan nga namin ni Capleo doon sa mga gagawin ongoing project ni Mayora para mapaganda yung ating mapaayos yung ating mga tawag dito yung mga ng ilog, reclap o yung mga drainage. Inano ni Mayor yan, pinapuntahan na sa mga engineer. Alam ko may schedule na rin kung kailan gagawin. Tapos kagawad, given na ganito yung sitwasyon natin, tapos tuloy-tuloy din yung pagbuhos ngayon ng ulan, paano yung monitoring na gagawin natin? Hanggang gaano katagal yung mga evacuees natin dito? Hanggat hindi maganda ang panahon, andito sila. Ngayon, nasa sa kanila na lang kung uuwi sila. Pero kami, hihintayin pa namin yung order ng city kung kailan kailangan magpauwi na. At alam namin maganda na ang panahon. At ngayon po talagang naka-full alert yung barangay? Yes, lahat ng staff ng barangay ay talagang naka-alert. At yan, Jade, ang pinakahuling update dito sa Quezon City. At sa mga update pa, so far ay wala naman mga untoward incident o wala pong mga casualties of fatalities na itatala dito sa lungsod, particular dito sa Barangay Del Monte. Jade. Maraming salamat, Margot Gonzalez, live mula dyan sa Quezon City.